di-remote na yung upuan natin mga idol. Yan mga kapindot, di-remote na. Yan mo, pindutin ko yung letter B, mag-open yan. Diba? Ulit, letter B. Yan, naka-auto seat opener na tayo. Di-remote control na yung ano natin, upuan. Astig na si Viperman. Ulitin natin, letter B ang pindutin natin. Diba? Lock natin. Isa pa. Yung letter A wala na to, wala nang function. Kahit anong pindot natin, wala na yan. Kasi sinitap na natin sa auto seat opener. Dati kill switch, sa kill switch to. Ngayon, ginawa natin sa upuan naman. Yan, isa pa. Astig. Ngayon, subukan naman natin sa susi, manual. Kasi hindi ko naman inano yan. Andyan pa rin ang susian. Subukan natin. So, ito yung susi natin. Try natin. Yun pa rin. Function pa rin yung susi natin. Diba? Astig, no? Gumagana pa rin yung susi natin. Pero kung ayaw mo na magugot-hugot ng susi, dito na tayo sa remote. Remote na gamitin natin. Kailangan naka-open yung susian natin, yung motor. Yan, naka-open. Isa pa. Boom. Diba? So yan mga idol, welcome back sa aking YouTube channel Kapindot Moto TV. For today's video mga kapindot ay mag-i-install tayo or magkakabit tayo ng auto seat opener gamit itong pangkotse na ito. Yan, pangkotse yan mga idol. Yung central lock yung tatawagin. May dalawang wire yan. Ito yung dalawang wire nya. Yan, ito yan mga idol. Ito siya. Gagawin natin siyang auto seat opener dito sa kay Viperman. So ito siya, lagyan ko lang siya ikinabit. Pinali ko sa dyan. Yan. Ito yung wire niya, dalawa. Tapos ito yung module, yung AB wireless remote. So itong hawak-hawak ko, sisitapan natin ito mga kapindot. Yan. Sisitapan natin to kasi ito ginamit ko na dati ito sa isa kong motor bilang kill switch. So kailangan natin i-set up para mabago yung connection niya. Gagawin natin siyang remote control itong upuan ni Viperman 150. Madali lang naman ang nito, function nito mga kapindot. Papakita ko sa inyo. Dalawa lang ang function nito. Kung ito ang kulay green ay positive, itong kulay green, itong kulay blue ay negative. So depende sa inyo kung anong style ang gusto nyo, kung pahatak o patulak. So pwede itong baliktaran mga kapindot. Bahala na kayo kung gusto nyo pahatak o pahila. Ipapakita ko sa inyo sample mga kapindot. So ngayon, kagaya ng sinabi ko sa inyo na itong green ay positive, itong blue ay negative. So ngayon, babaguhin natin yan. Patulak natin kasi dito sa pinisto banda sa susian. Yan o. Yan. Testing natin sa battery. So itong negative, gawin natin negative itong positive para patulak siya. Tingnan niyo dyan mga kapindot. Diba?
Yan. Yan. So, ganyan yung function niya mga kapindot. Kasi kung babalik rin natin mga kapindot, hindi niya ito maitutulak kasi ganyan yung pwesto niya eh. Ginanyan ko. Kung gusto niyo na pahila, kasi ito patulak to eh. Yan o. Tinutulak niya. Kung gusto niyo pahila, balik rin niyo lang yung connection ng wirings niya mga kapindot. Yung dalawa. Yan. So, ngayon, sisit up muna natin itong remote niya mga kapindot. So, yan ang mga kapindot, no? Nailagay na natin sa battery. Common at saka yung B+, pinagsama natin, nilagay natin sa positive, tapos itong negative, nilagay natin din sa negative ng battery. So, may dalawang wire lang tayo dito. Itong NO or normally open, ito, normally open, tapos itong NC or normally close, ito. Tapos, may test light kit tayo na gagamitin. Ngayon malalaman natin kung paano isi-set up itong remote. Kasi itong nakaset up to sa kill switch. No? Ngayon babaguhin natin. Nakailaw na yung mga kapindot. Nakailaw. Nakailaw na yung ano niya. Yan, module. Ngayon, pag pinindot natin itong remote, lilipat yan. Normally open. Ilagay muna natin sa normally open itong test light. Makikita nyo, may ilaw yung ating test light. Yan. Ito yung wire. Yan, normally open yan. Ngayon, pag pinindot natin itong remote, yan, letter B. Yan, patay na yung makina niyan. Ngayon, pag inactivate natin sa letter A, iilaw ulit. Yan yung kill switch. Tapos kung papatayin natin dito sa letter B, lilipat naman ngayon yan sa NC or normally close. Ito. Yan. Itong wire niya. Diba? Ilaw. Lilipat sa normally close. Ngayon pag pinatay natin yan, dito sa letter A, yan, pag pinatay natin, pag pinindot natin dito sa letter A, mamamatay yan. Lilipat yan sa normally open dito sa isang wire sa dilaw. Yan. Yan mo. Ilaw siya. At pag pinindot natin yung letter B, yan o, mamatay. Lilipat naman siya dito sa normally close. Yan mo. Yan. Diba? Kung pinindot natin yung A, lilipat yan sa normally close. Yan. So, yan mga kapindot, okay na. Yan na yung pwede na natin gamitin yung TV wireless remote na yan. Tingnan nyo, pag pinindot ko yung letter B, yan mo. Yan, iilaw yung test light natin, pero hindi isa po naka-permis kasi ginawa natin siyang momentary switch. Yung ilaw hindi siya naka-permis na nakatulak siya. Yung babalik agad yung ating central lock pagka ganyan. Yan. So pwede na natin yan wirings. So basic lang naman yung mga kapindot. Babaguhin natin yung wirings na yan. So, ang gagawin natin dito mga kapindot, tanggalin natin itong nakakabit dito sa battery. Itong mga wire. Yan. Itong positive at saka itong common, pagsamahin natin, ilagay natin to sa accessories wire. Tapos itong negative, ilalagay natin sa ground wire. So, balikan ko kayo mga kapindot pagka nailagay na natin. So ayan mga kapindot, tingnan nyo. Try natin pindutin ko yung B, letter B. Ba?
Oh. Oh. Automatic na active, no? Yan, ayos na mga kapindot. Yan. Pero pag ibinalik natin itong susian niya, gagana pa rin yung susian natin ng upuan. So, hindi siya nasira. Hindi natin nasira, no? Pwede pa rin natin susian. Pero mas astig to kasi di-remote na. Pa-remote na lang. Yan. So, ang wirings nito mga kapindot. Itong positive wire ng central lock natin. Yan, itong hawak ko. Sinama natin dito sa yellow wire or sa normally open. Yan, papakita ko sa inyo. Yan, ito yung normally open, yung yellow wire. Yan yung positive ng central lock. Tapos itong ground wire, yan, yung hawak ko, ground wire ng central lock, nilagay natin sa negative ng battery. Pero babaguhin natin yung setup na yan. Ilalagay natin siya sa harness wire ng ating motor. Kasi pwede lang natin yan gagamitin sa pag nakabukas yung susian na ating motor. Yan. Diba? Yan yung ating module. Yan. So, babaguhin natin yung wirings niyan mga kapindot. So, ito na mga kapindot. Yung common at saka yung positive wire ng ating module, nilagay na natin dito sa black wire ng ating harness ng motor, yung kulay black. Yan. Pinagsama na natin yung dalawang wire, yung common at saka yung positive. Tapos itong ground ng ating module at saka ground ng ating central lock, pinagsama din natin, nilagay natin sa green wire. Ayan, yung hawak ko, ground wire yan ng ating module. Yan, pinagsama na natin pati yung ground wire ng ating central lock dito sa kulay green, ground wire. Yan yung color coding ng ating motor, kasi China motor to at saka sa Honda parehas lang. Yan, ito yung yan, yung positive. Ayan, positive wire ng ating central lock. Sinama natin sa normally open. Okay. So, okay na yun mga kapindot. So, mamaya susubukan na natin yan kung okay siya, kung gumagana. No? So, yan. Subukan natin. Pindutin natin letter B. The moment of truth mga kapindot. Yan. Subukan na natin kung tama yung wirings natin. Ayan. O, di ba? Bumukas. I-lock natin. Ayan, binuksan na natin, di ba? So, i-lock natin ulit. Ayan. Tapos, pindot sa letter B. Boom. O, di ba? Automatic na yung upuan natin. Ayan, ganun ka high-tech si Viperman ngayon. Buksan natin ulit. B. Yon. Buksan natin. Letter B. Pindutin natin sa remote. Yan. O, diba? So, gumana. So, okay yung wirings natin, diba? So, one more. Pindutin natin letter B. Ang letter A, wala na yan. Wala nang function yan kasi sa kill switch yan dati. Binago na kasi natin setup. So, letter B, pick. Pindot. O, diba? So, yan lang. Ganun lang kasimple mga kapindot mag-install ng central lock. Pang sasakyan yan, pang kotse. So, yun lang mga kapindot. Napakabilis lang. Tingnan nyo yung nakabukas pa yung natin, yung harness. So, yan na yung module natin. Yan, mamaya ayusin natin yan para hindi naman sagwa tingnan. Ayan, ayusin ko na lang yan mga kapindot. Tapos babalikan ko kayo pagka naayos na natin yan, ibalik na natin lahat yung mga pinagtatanggal natin. Papakita ko sa inyo yung nakaayos na lahat. Yan mga idol, okay na. Balik na natin yung cover nya. So testing natin ulit. Open na. Matik na ang upuan natin.
di-remote na yung upuan natin mga idol. Yan mga kapindot, di-remote na. Yan mo. Pindutin ko yung letter B, mag-open yan. Diba? Ulit, letter B. Ayan, naka-auto seat opener na tayo. Di remote control na yung ano natin, upuan. Astig na si Viperman. Ulitin natin, letter B ang pindutin natin. Diba? Lock natin. Isa pa. Yung letter A wala na to, wala nang function. Kaya ito nang pindot natin, wala na yan. Kasi sinit up na natin sa auto seat opener. Dati kill switch, sa kill switch to. Ngayon ginawa natin sa upuan naman. Yan, isa pa. Astig. Ngayon subukan naman natin sa susi manual, kasi hindi ko naman inano yan, andyan pa rin ang susian. Subukan natin. So ito yung susi natin, try natin. Yun pa rin, function pa rin yung susi natin. Diba? Astig, no? Gumagana pa rin yung susi natin. Pero kung ayaw mo na magugot-ugot ng susi, dito na tayo sa remote. Remote na gamitin natin. Kailangan naka-open yung susian natin, yung motor. Yan, naka-open. Na isa pa. Boom. Diba? Okay na yan mga kapindot. So maganda to mga kapindot, gamitin itong auto seat opener natin, yung central lock pang kotse sa mga scooter. Maganda yan sa mga scooter. Gaya ng mga Aerox, yung may mga U-box, para malagyan mo siya ng seat damper ba yan, yung hydraulic. Yan, seat damper, malagyan mo siya. Dito wala naman tayong mapaglagyan nun, kaya mas maganda talaga sa mga may U-box, Click, Aerox, PCX, yan, Inmax. Maganda ito ilagay, basta may mga U-box, malagyan mo siya ng hydraulic seat damper. Dito wala tayong U-box, kaya ayos naman. Diba? Matik yan. Astig na si Viperman. Di remote na yung ano niya, upuan. So ayun lang mga kapindot, paki-like, paki-share at paki-hit ang notification bell, i-bell nyo mga kapindot. At pa-subscribe na rin ako mga kapindot sa ating YouTube channel, Kapindot Moto TV. Peace out. Bye bye.